So pa-change oil naman tayo mga ka-modifier. Tatanungin natin si Boss Jan kung ano yung mas magandang gamit na langis para sa change oil. Boss Jan, ano bang langis yung magandang gamitin dyan? Boss Jan, may tanong nga pala ako, no? Paano ba yung style mo sa paglilinis ng panggilid? Sa paglilinis naman po ng panggilid, ang ginagamit po natin ay Good morning mga ka-modifier, nandito tayo ngayon sa shop ng Team Pasay kasi dinala ko yung aking motor. Papaayos ko, medyo may problema na yung motor ko. So papalinisan ko rin yung panggilid niya, at the same time magpapa-change oil na rin ako. So mga ka-modifier, papakita ko sa inyo kung ano yung mga gagawin dito sa aking motor. So tara, samahan nyo ako mga ka-modifier. So yun mga ka-modifier, no? Ito kasama ko ngayon si Boss Jan. Siya yung mekaniko na mag-aayos ng aking motor ngayon. At siya rin yung na-interview ko nung nakaraan mga ka-modifier, no? Yung naka-tie concept yung kanyang Honda Click. So dito ko na dinala yung aking motor kasi nakita ko na quality naman magtrabaho si Boss Jan at saka marami siyang sinabi sa akin ng mga hindi ko na-experience sa ibang shop. So ayan mga ka-modifier, panoorin nyo kung ano yung mga gagawin niya.
nga pala mga ka-modifier, dito sa shop nila Boss Janjan, mura lang yung singil nila sa inyo. So hindi sila naniningil ng mataas at kagaya nga ng nasabi niya sa inyo nung nakaraang vlog niya, mura dito sa kanila. Kahit yung mga pyesa nila mura din. So ano pang inaantay nyo mga ka-modifier, pumunta na lang kayo rito kung gusto niyo magpagawa ng kahit anong klaseng motor, kayang-kaya nilang gawin. Punta na lang kayo rito, bisitahin nyo na lang yung shop nila. Sa mga ka-modifier natin na gustong pumunta rito, pwede nyo siyang i-Waze. Type nyo lang yung Maliknet Team Pasay. A-appear na yun sa Waze or sa Google. Ipipin ko na lang dito guys. Yan, makikita nyo naman andito. Ilalagay ko naman dyan yung Maliknet Team Pasay. So i-type nyo na lang yan sa Waze at saka sa Google. Makakarating na kayo rito sa location ni Boss Janjan. Boss Jan, may tanong nga pala ako, no? Paano ba yung style mo sa paglilinis ng panggilid? Sa paglilinis naman po ng panggilid, ang ginagamit po natin ay degreaser. Hindi po tayo talagang gumagamit ng gasolina. Kung wala po tayong degreaser, buga-buga lang po ng hangin ginagawa namin. Kasi ang gas po, malaki po naging epekto sa paggilid natin yan. Lalo sa mga oil seal, kung palilinis po natin yan. Ito nga po, ang dami namin gasolina kung tutuusin, pero di po namin ginagamit yan. May ginagamit po talaga kami para sa panggilid. Makikita nyo naman po parang brand new ang inyong panggilid pagkatapos linisan. Kesa gasolina. Yun lamang po. So ayan mga ka-modifier, tapos na. Tapos na yung linisan yung ating panggilid. So naikabit na rin yung mga dapat ikabit. And after nito, so pa-change oil naman tayo mga ka-modifier. Tatanungin natin si Boss Jan kung ano yung mas magandang gamit na langis para sa change oil. Boss Jan, ano bang langis yung magandang gamitin dyan? Ito po maganda ngayon, RS8 Gold. Bagong labas po niya RS8 eh. So RS8 Gold. Magkano naman yan, Boss Jan? 300. 300. Okay. So ano yung kaibahan naman yan sa ibang langis? Kung dami nito sabi, maganda to. Kaya mas madaming box ang kinuha namin ito. Supply po sa amin ito. 30 box ang dumating. 30 box. So ayan mga ka-modifier, no, testingin natin to sa motor ko ngayon. Malalaman natin yan, yung performance niyan kapag naitakbo na natin yan. Bali, 4 na klase yan. May isang Eco, yun yung budget meal na lang isang RS8. Merong isa na scooter, merong R9, merong racing, tsaka yan yung bago. Yung gold. Marami siyang klase. So marami palang klase to guys, no. Ito yung bago nila ngayon. So ito yung in demand sa kanila kasi noong nakaraan daw naubusan sila nito nag out of stock sila. So marami naghahanap nito mga ka-modifier. So susubukan natin ngayon dito sa motor ko. Ayan mga ka-modifier, tapos na tayo sa langis. Gear oil naman tayo mga ka-modifier. So papapalitan din natin ng gear oil yan. So ang ipapalit natin ng gear oil naman dito is ganun din, RS8 din siya. Ayan mga ka-modifier, yan yung RS8 na gear oil na ilalagay sa ating Honda Beat. Ayan, so ganyan pala yung itsura niya. Ilang klase yan na Boss Jan? Isang klase na pero magkakaiba sila ng ngayon bago na naman yung packaging. Okay, so bago na yung packaging niya. Isang klase lang, sa packaging lang nagkakaiba-iba. Okay. Ayan mga ka-modifier, okay na. Napalitan na ng gear oil. So next naman is yung battery natin. Ayan mga ka-modifier, so ito yung battery na ikakabit natin kay Honda Beat ko. So OD gel battery. So YTX 4LBS, no. So made in Thailand. So pinalitan na natin kasi nga hirap na ako mag-kickstart. Okay. So ayan. Para hindi na tayo mahirapan magtatadyak. Palitan na natin ng battery. So ayan mga ka-modifier, pinapalitan na yung ating battery. So kinakabit na ni Boss Janjan yung bagong battery natin. So mamaya titestingin natin yan once na naayos na. So excited na ako mga ka-modifier. Ayan. Okay, click na natin. Yun! Yes! Gumana na siya mga ka-modifier. So okay na yung battery natin. Napapalitan na natin ng battery.
So, nakapagpa-change oil na rin tayo. Napapalitan ko na rin yung ating brake light. Yan, yung ating brake light na hindi gumagana. So, ngayon, okay na silang lahat. Ayan, mga ka-modifier. So, salamat kay Boss Jan at naayos niya yung ating Honda Beat. So, ayan guys, okay na. Nasa kondisyon na uli ang ating si Bitoy. Masayang-masaya ako dahil naayos na yung mga problema dito sa aking partner na si Bitoy. Alam nyo guys, ito ay partner ko talaga to sa hanap buhay. So, syempre, hindi lang naman pagbablog yung ating ginagawa. Syempre, meron din tayong trabaho. So, ito yung ginagamit ko mga ka-modifier, si Bitoy ko. So, mamaya pag uwi ko sa bahay, lilinisan ko naman to. Para, syempre, ayaw nating maging madungis yung ating ginagamit sa pang-araw-araw. Yung ating partner sa pang-araw-araw na hanap buhay. Ayan. So yung mga modifier, binayaran ko na yung ating atraso kay Boss Jan. Siyempre doon sa mga binili natin na kailangan ni Bitoy, na mga sinalpak natin like battery, pang change oil, and siyempre yung ilaw na rin sa yung backlight natin. Yun, and yung labor. So hulaan nyo kung magkano yung nagastos ko rito mga ka-modifier. Gaya nga na sabi ko sa inyo, itong shop na to, itong Team Pasay na to, is mura lang maningil talaga to. Binayaran ko lang dito mga ka-modifier is 1,580. Wow! I love you more. My goodness. Sana all. So, ang dami kong pinagawa, ang dami kong pinalitan. So, binigyan nila ako ng discount. Of course, hindi lang naman ako. Kung kayo pupunta rito, magkakaroon din naman kayo ng discount. Depende sa magiging usapan nyo. Pero talagang, mga ka-modifier, sobrang napakamura maningil talaga nitong shop ng Team Pasay. So, ano pang inaantay nyo mga ka-modifier? Yung lalo na sa mga taga-Pasay dyan, yung malalapit sa Pasay. Alam nyo naman na to, Disena Street. So, i-waze nyo na lang. Puntahan nyo na lang yung Team Pasay shop dito sa Disena. Okay, so yung mga malalayo naman at magtatanong, magko-comment dyan kung saan makikita to, nasa description box mga ka-modifier. So hanggang dito lang naman mga ka-modifier. Muli, kita-kita po tayo sa susunod na mga vlog. And pasensya na kung ito muna yung vlog natin. So pinaayos ko muna yung ating beat. Kasi syempre kasama natin sa hanap buhay yan pang araw-araw. So muli mga ka-modifier, maraming salamat. Hanggang sa muli, God bless.